Pilipinas seryoso na sa paghahanda at pagprotekta sa sarili nating teritoryo. Sa tumitinding tensyon at girian sa West Philippine Sea, parehong panig ang naghahanda sa military conflict sa dagat. Si Xi Jinping ay sinabihan ang mga military personnel nito na maging handa sa sigalot sa dagat. Hinimok ni Chinese President Xi Jinping ang militar ng China na maghanda para sa anyay military conflict sa dagat. At ngayon naman, ang US at Pilipinas ay magsasanay hanggang sa dulo ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito ay paghahanda na rin na talagang hindi patitinag ang Pilipinas sa paglaban sa karapatan sa West Philippine Sea. Ano nga ba ang balikatan exercises? Ano-anong mga bansa ang handang tumulong at sumuporta sa Pilipinas? At hindi ba pag-uugatan muli ng tensyon ang balikatan exercises dahil gagawin ito sa karagatang inaangkin din ng China? Yan ang ating aalamin. Ang balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay nangangahulugang balikat sa balikat, suportahan at pagtutulungan ng mga bansa. Naglalayon upang mapabuti ang hukbong sandatahan ng bawat bansa at palakasin ang diplomatikong militar. Layunin pa nito na makamit ang seguridad ng soberanya at ang kahandaang tumugon sa anumang krisis na nagdudulot ng panganib, lalo pa nga at tumitindi ang tensyon at girian sa West Philippine Sea. Sa Balikatan Exercise 2024, nakahanda at nakatakdang magsanay ang barkong pandigma ng Amerika at Pilipinas. Yan ay dahil inaangkin din ng China ang bahaging ito ng karagatan sa West Philippine Sea at pinamumugaran pa ng CCG o Chinese Coast Guard, mga Chinese warship at Chinese fishing militia. Sa unang pagkakataon ay magsasagawa ng group sailing at military exercises ang Pilipinas, Amerika at France bilang bahagi ng maritime exercise na gagawin ngayong April 2024. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, sa taong ito lalabas sa hangganan ng territorial waters ang Pilipinas. Magsasanay hanggang sa dulo ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas ang mga barkong pandigma ng Amerika at Pilipinas. Kabilang pa sa lalahok dito ang Philippine Navy, US Navy, Philippine Coast Guard, US Coast Guard at French Navy. Idadagdag din sa pagsasanay ang non-physical exercises gaya ng cyberspace orientation at maging information warfare. Mas malaki at malawak na pagsasanay ito. Ayon pa sa AFP, nais iparating ng sandatahang lakas na seryoso ang pamahalaan sa pagtatanggol ng ating teritoryo. Sa Lawag, Ilocos Norte naman isasagawa ang sinking exercise. Inaasahang 16,000 ang lalahok sa balikatan. 11,000 dito ay American military personnel. 5,000 naman galing sa Armed Forces of the Philippines. Nasa 13 hanggang 14 naman ang magiging observer sa nasabing pagsasanay. Karamihan dito ay mula sa mga bansa sa Asia, kasama na rin ang India at Japan. Bukod sa US, magpapadala rin ang Australian Defense Force ng 150 contingents. Ngayong buwan ng Abril, magsisimula ang pagdating sa ating bansa ng ilang Amerikanong sundalo na bahagi ng balikatan. Hiwalay pa sa balikatan ang anti-submarine exercises ng Pilipinas, Japan, Australia at Amerika sa South China Sea sa dagat malapit sa Palawan nitong April 7, 2024 na iniulat kamakailan. Pero hindi pa ito opisyal na kinukumpirma ng AFP. Kaugnay naman ng muling pag-ungkat ng China sa di umano'y pangako daw ng Pilipinas na tanggalin ng BRP Sierra Madre, iginiit ni National Security Advisor Eduardo Año na walang dokumento na magpapatunay ng gentleman's agreement. Ayon sa kanyang dating presidential spokesperson, pinasok yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ang malaking tanong dito ay hindi ba pag-uugatan muli ng tensyon ang balikatan exercises sa karagatang inaangkin ng China? Ayon pa sa China Foreign Ministry,
Matagal na raw kinakaladkad ng Pilipinas ang mga bansa sa labas ng rehiyon para back-upan ang pag-uudyok ng Pilipinas nang hindi isinasaalang-alang ang umano'y konsensus ng mga bansa sa Southeast Asia. Pero sa katotohanan, ilang bansa sa Southeast Asia ang kabilang sa 13 bansang magpapadala ng observer sa balikatan exercises. Kabilang ang Thailand, Singapore, Indonesia, Brunei at Malaysia. Kamakailan pa nga ay ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na palakasin ang seguridad sa ating karagatan. Ginawa ito ng Pangulo dahil na rin sa pinakahuling insidente ng pagharang at pambobomba ng tubig ng China sa ating resupply vessel sa West Philippine Sea. Ipinag-utos pa ni Marcos ang pagpapatibay sa maritime domain at awareness, kabilang ang lahat ng maritime-related activities, infrastruktura, mga tauhan, at mga vessels o barko. Mas palalakasin din ang pagprotekta sa pangangalaga sa marine assets, maritime practice, territorial integrity, at coastal peace and order sa mga sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Para magawa ito, binuo ang National Maritime Council. Ayon naman kay Senator Amy Marcos, tila nasa war puting o paghahanda na raw sa gyera ang Administrasyong Marcos. Iginiit pa ng senadora na masyado na daw tayong nagpapaudyok sa Amerika. Para sa kapatid ng Pangulo, hindi daw tayo dapat magpagamit sa Amerika dahil nahahaluan na daw ito ng politika. Dagdag pa ng senadora, hindi lang daw dapat tapang ang ipangtapat ng Pilipinas sa China. Inakusahan niya din ng Amerika na nagpipilit na magkaroon ng insidente sa West Philippine Sea. Pero wag daw tayong magpagamit. Ayon pa kay Amy Marcos, handa ang China na bombahin ng tubig at tirahin ang PRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Tutulong naman daw ang Amerika, pero may hangganan lamang ito. Kaya sa huli, Pilipinas pa rin daw ang magtatanggol sa sarili nating teritoryo sa pagkakaroon ng mga bansang handang tumulong. Nagiging malakas ang ating seguridad at paninindigan, pero mas mainam pa rin na magmula sa ating pamahalaan ang seryosong pakikipaglaban sa karapatan ng ating teritoryo. Ikaw, ano ang masasabi mo sa hakbang ng ating pamahalaan sa pinangangalagaang teritoryo at paulit-ulit na pambubuli ng China sa West Philippine Sea? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang video. I-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.